Halos mapatid ang lalamunan ng mga tiga-barangay Suwaon sa Kapalong, Davao del Norte sa kahihingi ng saklolo nitong nakaraang linggo. Wah, kutita! Diyos ko! Bakay! Ang hanging bridge kasi sa kanilang barangay bumigay. Ang tinitignan nilang dahilan, ang pagbigat daw ng tapakang kahoy dahil sa walang tigil na pag-uulan sa bahaging ito ng Mindanao nitong mga nakaraang araw. Dapat ka duma? Ang nananak sa sinilas mo. Hantong pabato ba? Nadiyo. Ako ba? Anak na kaya, anak na grano kaya. Ang malala pa rito, naputol ang tinatayang 120 meters na Taguango Hanging Bridge. Habang nasa hanging bridge ang mahigit 40 tao. Ang mga residente, tulong-tulong na isinalba ang ilan sa mga biktima na ang tanging panlaban ng mga oras na yon, pag-iyak. Ang 19 anyos na si Cyril, nautusan lang bumili ng bigas nung tumawid ng tulay sakay ng kanyang motorsiklo. Pag-agi na ako di reskuan sa tunga-tunga na diyan na nakuha ng hanging red. Kay dagan may pagkatumba ng motor sir, dito na ano tong mga bugas sir. Kuna lusot na dana akong til sa kuan sa ni cyclone ato. Itong sugat ko na ito na kuan sa cyclone na lusot ba. Pag tindog na nako, nanay dugo ba. Ang motor ni Cyril, suwerteng sumabit sa tulay. Kaya si Cyril kasama ang kanyang mga pinsan, buwis buhay na bumalik sa tulay para kunin ito. Ay! La! Makalipas ang halos kalahating oras, ligtas nilang naisalba ang motor. Malaking pasalamat ko po sa itaas sir kasi tinulungan niya pa akong makuha yung motor. Si Jeric, mabitawan na raw lahat, wag lang ang kanyang cellphone. Matindi ang hawak niya rito kahit pa nakakapit ang isa niyang kamay sa kable ng bumigay na tulay hanggang sa nakita niya ang pamangkin niyang si Syra na sabay niyang nahulog at parang nalulunod na raw noon. Pinaklikisan ko po yung cellphone ko para lang masagip yung pamangkin ko. Yung cellphone nakikita naman niya pero yung buhay hindi na. Pinila ko yung gamit niya. Ang sabi ko, magbay ka na sa akin. Buti na lang sir, may kaunting dahon ng saging. Nahawakan ko. Doon kami pumatong. Tinatrunga po ako noon. Ang 33 anyos na si Annalyn. Nasa bahay raw siya nung nabalitaan niyang tumaas ang tubig sa ilog. Kita po kus tubig nga pwedeng dako apod. Ako nanggi, kuan akong anak, akong ino niya, pagdali na mo, manguli na ta. Sinalubong daw niya sa tulay ang kanyang mga anak na sina Kian at Nice, 14 at 9 anyos. Pero pagkatapak pa lang ni Annalyn sa hanging bridge, nagkalit ra siya kuan kagba. Wala ko kabasig na kuan ako ang ulo sa bakal. Nahulog siya sa lagpas taong lalim ng ilog. Kaya naman nagtamo siya ng malaking sugat at pasa sa mukha. Kani nga kable, maunay nakasama diri sa akong naong. Kay gani no. Mabuti na lang at si Nice nasa dulong bahagi na ng tulay nung ito'y napigtal. Na-rescue naman ang kanyang lolo, si Kian. Abi doon na ako sir nga katong panahon na mamatay na jud ko sir. Nasa akong anak. 4 na araw makalipas ang aksidente. Ang bumigay na hanging bridge nakalubog pa rin sa gitna ng ilog. Na-excited sila pumatong dyan. Sobrang dami. Yung iba naman sir ay naanod na niyog, nanghahuli ng mga kahoy at saka yung iba nagsilpi-silpi. Yun ang dahilan kaya bumigay yung hanging bridge. Ayon sa tala ng barangay Suwaon, 9 ang sugatan sa nangyari. Mabilis naman pong umaksyon ng LGU. Nagpadala po agad sila ng tulong.
Pero may ilan na ang sugat na iniwan ng pagkaputol ng tulay panghabang buhay, gaya ng nangyari sa Tatay Castillo ni Joseph. Pagdunggo nako na may nawag sa ubo sir nga bay papa nimo lumos na atong tabangan. Ang pag-rescue sa kanilang ama hindi naging madali. Wa koy mahimo ato kay pagkabuhi nako siya gihimo na gyud nako ang tanan para madapin unta siya. Di naman ako makaya sir kay ana lang kay wa nay kuan sir ba milit-pilit nang dre. Sinubukan pa raw nila itong dalhin sa ospital pero huli na ang lahat. Pero ano nga ba ang tunay na sanhi ng pagbigay ng tulay? Taong 2015 nung ginawa ang Taguango Hanging Bridge na nagdurugtong sa Purok 1 Adelanto at Purok 2 Taguango sa Barangay Suaon. Daanan po siya ng estudyante papuntang eskwelahan at dito rin po dumaraan ang mga tao para mag-angkat ng mga produkto. Pero taong 2017, nung nauna na pala itong nag-collapse. Dated back 2021 up to now, yun lang po yung history na nasira talaga itong bridge dahil sa pagbaha. Ang tulay muling inayos at binuksang muli taong 2021. Yung dalawang tower doon is bakal po yun at sa konkrito. Ang ginamit natin doon, 1 1/2 inch diameter, standard na bakal. Yung flooring natin, meron tayong angle bar, yung sa gilid, tapos meron tayong sectionite para yung mga bata hindi mahulog. Din yung flooring niya is kahoy. Paglilinaw ng Municipal Engineering Office ng Kapalong, hindi raw pagbigat ng tapakang kahoy dahil sa sunod-sunod na pag-ulan ang dahilan, kundi overloading. Yung load limit ng tao is 5 to 10 person. Dahil sa pagkasira ng tulay, ang buhay ngayon sa Barangay Suaon, pahirapan. Kung dati, 5 minuto lang ang inaabot para makatawid sa kabilang purok. Ngayon, kailangan pang maglakad ang mga residente ng 1 hanggang 2 oras papunta sa alternatibong ruta. Delikado gyud nga mabasa ang mga produkto dito sa Batabang. Pwede naman silang sumakay ng balsa na gawa sa kawayan para mabilis na makatawid ng ilog. Yun nga lang, alas 7 pa lang ng umaga, mahaba na ang pila. Simula nung nasira yung tulay, dito na po kami sumasakay dahil wala naman pong ibang paraan para makapunta sa eskwelahan. Pabigat din ito sa bulsa, lalo na sa mga estudyante. Ang singil kasi, 20 pesos kada tao na baon na sana ng mga bata sa eskwela. Ang akong ibalon kay iplitin na lang ako sa gaket pang magka-eskwela ra. Para makatulong sa mga estudyante, gagawin nating libre ang pamasahe ng mga estudyante na ginawa na rin natin noon. Wala rin silang suot na life vest. Delikado pa rin, lalo't nasa 15 feet ang lalim ng ilog. Ito malaking adjustment ito no, para sa amin. Napakadelikado, sir. Para makatipid ang ilang mga residente, mano-manong nilalangoy ang ilog, gaya ng lalaking ito na nag-dive kasama pa ang alaga niyang aso. Ang dala-dala niyang bag, pilit niyang inangat para hindi mabasa. Walay pamasahe, sir. Naglangoy ko. Importante po sa amin yung tulay kasi unang-una maray pong estudyante sa amin. At saka yung mga produkto po, wala pong ibang paraan upang makatawid yung mga pangangailangan namin, kundi yung tulay lang po. So gusto po namin humingi ng tulong sa mga nakikinig o nanonood ngayon na kahit konting tulong lang po. Kasi hirap talaga pag walang tulay. Samantala, ang City Engineer's Office nagsagawa na ng inspeksyon. Ang plano nila ritong ipalit, konkretong tulay daw na inirequest nila sa DPWH ng Region 11.
Nagsulat na po ang opisina ni Mayor sa DPWH para po ma-inform sila for the immediate need for the repair or if not, reconstruction talaga ng bagong road. Unfortunately, hindi saklaw ng DPWH ang naturang tulay dahil hindi ito along the national road. Kasi po ang mandato po ng DPWH is national roads and bridges and major flood control lang po. Ang may sasuggest namin siguro for them is to draft a resolution and submit it to the provincial government or to their representatives for possible funding. Samantala, bilang tulong, ang local government unit ng Kapalong nagpaabot na rin ng grocery, gamot at pina-check up din ang mga apektadong residente. Binigyan na lang po natin sila ng antibiotic, pain reliever and anti-tetanus na shots po. Nangawagan ko sa mga opisyal sa gobyerno nga dali nila ang mga support sa hangin bridge at kining tulay ba arong madali kay nang lisod na kami diri sa pagtabok. Labi na mo baha, lisod kayo. Sana ang mga pangako sa kanila ng mas matibay at ligtas na tulay hindi rin maiwang nakabitin.